Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Suportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family, na kung saan ay ang 3M nga po ng Ka-Business Family ang nagbablog dito. Yan, panibagong araw, panibagong reaction ulit tayo guys. At for today's video po ay gawan po natin ng reaction itong unang pagkikita nitong sila Tony at nitong si Kyla. At yun nga guys, dito sa vlog ni Papa Dins ay ipinasyal nila itong si Tony at dinalangan nila ito dito sa Bulacan para magkakilala itong si Tony at ito si Kyla. At pagdating nga po nila dito sa Bulacan ay kagad na sinundo nila Papa Dins itong si Kyla. Habang itong sila Kuya Tony naman, Kuya Lito at Ate Vera ay nagantay lang dito sa dating kinainan nila Papa Dins sa Palabok, na kung saan ay kasama nga nila din dito si Kyla. At ito nga guys, pagkadating nila Papa Dins dito sa bahay nila Kyla ay kagad nilang kinausap itong si Kyla. At sinabi dito kay Kyla na meron itong bisita. At nang tanongin nga ni Papa Dins itong si Kyla kung sino yung sa tingin niyang bisita niya, ay ang sagot nito si Kyla ay sila Papa Dins nga daw. Pero sabi ni Papa Dins ay bukod sa kanila, sino pa yung sa tingin nito si Kyla ay kanyang bisita. At sinabi ni Papa Dins na ito ay yung taong gustong makilala nito si Kyla. At kaagad namang nahulaan nito si Kyla kung sino yung tinutukoy ni Papa Dins. At ang sabi nga ni Kyla ay si Tony. At dito guys ay niyaya na nila itong si Kyla papunta doon sa kung saan ay nag-aantay itong sila Tony. Pero syempre bago isinama nito sila Papa Dins itong si Kyla, ay minabuti nila na ipagpaalam muna ng maayos dito kay Nanay Seni para maiwasan na rin yung hindi mga magandang pangyayari katulad ng mga nakaraan, na siguro naman ay hindi na rin lingid sa inyong lahat kung ano yung hindi magandang nangyari nung nakaraan, na patungkol nga dito kay Labugi at kay Ate Cory. Pero dito naman sa pagpapaalam ni Papa Dins dito kay Kyla, kagad din namang pumayag itong si Nanay Seni na maisama nga nila Papa Dins itong si Kyla na kumain dito sa kainan na hindi din naman kalayuan doon sa bahay nila, na kung saan nga ay doon nag-iintay itong sila Tony at kasama ito si Ate Vera at Kuya Lito.
At pagkarating nila Papa Dins dito kasama ito si Kyla, ay kaagad binati nitong si Kyla itong si Ate Vera at Kuya Lito. At dito naman sa kabilang mesa ay kaagad na ipinakilala nitong si Papa Dins itong si Tony dito kay Kyla. At agad din namang in-entertain itong si Kyla itong si Tony. Kaya lang ay napansin itong si Kyla na hindi nag-iimik itong si Tony. Kaya tinanong ni Kyla ito si Papa Dins kung hindi ba daw talaga naimik o nagsasalita itong si Tony. At dito ay ipinaliwanag ni Papa Dins kung ano yung dahilan kung bakit nga itong si Tony ay hindi nagsasalita. At ang isa sa paliwanag nga ni Papa Dins dito kay Kyla ay nahihiya pa kasi itong si Tony. At dagdag pa nga nito si Papa Dins sa paliwanag dito kay Kyla na itong si Tony ay dumaranas din o dumaraan din sa isang depresyon na katulad ng pinagdaanan nito si Kyla. Pero dito naman kasi kay Kyla ay nakita na natin yung napakalaking improvement na nito simula nang mapatulukan ito nila Papa Dins. At ito naman si Tony ay bagamat nakitaan din natin ng improvement ay hindi pa ganun katulad ni Kyla. Sa bagay itong si Kyla, sa po naman ito makilala ni Papa Dins ay talagang makwento ito madaldal ito. Kumbaga kabaligtaran naman itong si Tony. Dahil itong si Tony, simulat sa pool na makilala ito nila ka-business, ay hindi talaga ito nag-iimik. Marahil dahil na rin doon sa traumang inabot niya doon sa kanyang mga kabarkada. Yung ginawang pangwawalang hiya sa kanya. Kaya mapapansin nga natin dito kay Tony na hindi siya gaanong nakikipag-usap kahit kanino. Pero dito sa pagkikita nilang ito ni Kyla ay tila ba mas marami nang naiimik ito si Tony kumpara doon sa pakikipagkwentuhan nila Papa Dins at nila ka-business dito. Kumbaga hindi man nasagot ni Tony lahat ng tanong nitong si Kyla ay pero marami doon sa naging tanong ni Kyla ang kanyang nasagot. At ang isa pa sigurong dahilan kung bakit hindi nag-iimik itong si Tony ay dahil ito ay hindi ganun kabihasa sa salitang Tagalog. Dahil kung mapapansin natin, pag si Ate Vera ang kausap niya o kaya itong si Nika ay mas marami siyang nasasabi. Kapag kinakausap nga ito nila Ate Vera at nitong si Nika sa salitang Bicol o sa lingwaheng Bicol. Pero bagamat itong si Tony ay hindi gaanong nakapag-iimik nang magkita sila ni Kyla, ay makikita mo naman sa kanyang aura na natutuwa siya, na masaya siya dito sa pagkikita nilang ito ni Kyla. At nung matapos nga silang kumain, ay tinanong ni Papa Dins ito si Tony kung ano ba yung gusto niya itanong dito kay Kyla. At ang naging tanong dito ni Tony ay kung saan ang bahay nito si Kyla. At nakita natin na ang laking tuwa nila Papa Dins sa naging tanong na ito ni Tony. At syempre maging tayo ay natuwa tayo dito sa mga ganitong tanungan nito si Tony. Kumbaga, kung dati ay hindi mo siya halos mapagsalita, ay ngayon, unti-unti nang tila nawawala o nababawasan yung kanyang hiya o yung kanyang pagkaalangan dito kay Papa Dins. At dahil naitanong nga ni Tony na kung taga saan itong si Kyla o kung saan ang bahay nito si Kyla, kaya naman minabuti nila Papa Dins na isama itong si Tony sa paghahatid dito kay Kyla. At nung nandun na nga sila sa bahay nila Kyla, na may hatid na nila ito si Kyla, ay nagpa-thank you itong si Tony dito kay Kyla. At sabi nga ni Kyla, ay natouch siya sa sinabing ito ni Tony. At yun nga, bago sila umalis, ay narinigan pa natin itong si Tony
na nagbabay dito kay Kayla. Bagamat hindi natin narinig ng malinaw yung pagkakasabi nitong si Tony ng babay, ay naunawaan natin na yun yung sinabi nitong si Tony bago sila umalis. Alam nyo guys, sa tingin ko, magtuloy-tuloy lang itong ginagawang ito nila Papa Dins dito kay Tony. Mapapabilis ang improvement o ng paggaling nito si Tony. Kasi ang isa sa tingin ko kung bakit itong si Tony ay ganito nga, hindi nag-iimik. At tila ba laging naaalangan dito sa mga tao sa paligid niya, ay dahil nga yung nangyari sa kanya. Kumbaga, hindi siya ganun nagtitiwala sa mga tao sa paligid niya. Kasi ginawa na nga siya ng kawalangyaan eh. Kaya kahit eto, nakikita niyang maganda ang ipinapakita sa kanya ng buong ka-business family, ng buong ka-business team, ay tila ba nag-aalangan pa rin siya. At syempre, hindi naman natin masisisi itong si Tony kung bakit siya nagkakaganito. Sa tindi ba naman ng kanyang pinagdaanan at nauwi pa nga siya sa halos pagkawala sa sarili. Ay sino ba naman nga ang hindi mawawala ng tiwala sa mga tao sa paligid mo kung ginawang ka dati ng katarantaduhan na mga taong pinagkatiwalaan mo? Dahil syempre, pinagkatiwalaan niya yung mga taong gumawa ng kawalangyaan sa kanya. Dahil hindi naman niya magiging kabarkada yung mga yon kung hindi niya pinagkatiwalaan yon. Kaya sa ngayon, ay ito yung resulta. Halos hindi nagtitiwala itong si Tony sa mga tao sa paligid niya. At ito yung nakikita kong dahilan kung bakit hindi din siya nag-iimik. Kung bakit napakadalang niya magsalita. At pagtingin niya yung tao na kaharap niya ay medyo komportable siya, ay doon siya nagsasalita. Doon lang siya nagbubukas. Kasi sabi ko nga, pagkausap nitong si Tony, itong sila Ate Vera at itong si Nika, ay mas marami itong nasasabi. At ito nga, nung makaharap nito si Tony, ito si Josa, ay sa una pa lang nila itong pagkikita. Pero nakita naman natin na mas marami na siyang naging salita kumpara pag siya'y kausap nito sila Papa Dins at nila ka-business o maging nito mga kagwang. At ang nakakatuwa pa dito, sa tuwing makikitaan nila ng improvement ito si Tony, ay talaga namang makikita mo yung sobrang tuwa nila. Katulad na nga lang halimbawa nitong magkaroon ng bisita itong sila ka-business na galing Japan, na nung oras na sayawan ay biglang napasayaw itong si Tony ng isa sa kasama ng bisita nila ka-business. At nung makita nga nila ka-business na talagang umindak itong si Tony, ay talaga namang hindi matatawaran yung tuwa nila Mr. and Mrs. ka-business dito. At bukod nga dito sa pagsayaw na ito ni Tony, nitong may bisita sila ka-business, ay may mga nakita pa tayong improvement dito kay Tony. Tulad na ng halimbawa nung magluto siya ng ginataang gulay. Nakita natin dito guys na itong si Tony ay marunong talaga magluto. Doon pala sa paghihimay ng sitaw, paggagayat ng kalabasa, paggagayat ng sibuyas, makikita mo na maalam talaga ito magluto. Maging nung niluto na niya yung gulay, alam niya kung ano yung mga uunahing rekado. Kumbaga hindi katulad nung iba na alam mo na talaga hindi marunong magluto, na pagharap na si kawali ay halo-halo na yan. Hindi na alam kung ano yung uunahin. Pero nakita mo itong si Tony na alam niya kung ano yung pagkakasunod-sunod ng kanyang ilalagay sa kawali. Maganda sa paglalagay pa lang ng mantika, na hindi niya inilagay yung mantika nang may tubig pa yung kawali.
Tapos hindi din niya inilagay ang sibuyas at bawang hanggat hindi pa mainit yung mantika. Kumbaga yung pagkakasunod-sunod nung gagawin niyang pagluluto, alam na alam niya. At nung maluto na nga yung gulay, ay nung tikman ng lahat ng buong ka-business family, ng buong ka-business team, ay lahat sila ay nasarapan sa luto ni Tony. Kaya nakakatuwa na talaga ang nakikita nating improvement nito si Tony. At ang mga improvement na ito na nakita natin dito kay Tony ay alam naman nating pinagsikapan yan nito sila ka-business. Unang buong ka-business team. Sa pagtutulungan nila para laging kausapin nitong si Tony. At eto nga, yung sa pagpapagamot dito kay Tony, ay ito na yung mga nakita nating improvement dito kay Tony. At abangan pa natin yung mga magiging improvement nito si Tony sa mga susunod na vlog nito sila ka-business at Papa Dins. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po at sana po ay nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po do sa patuloy pong sumusuporta at walang sawang nanonood sa aking mga reaction video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ay baka naman po pwedeng makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At bago po tayo magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out itong si Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shout out po sa inyo ma'am. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at walang sawa nyo pong panonood sa aking mga video. At shout out din pala po dito kay Ate Nenet. At belated happy birthday din po sa Ate Nenet. At maraming salamat po Ate Nenet sa pagsuporta nyo po sa aming mga reactors ni Ka-Business. At ganon din po dito sa aking mga kasamahang reactor. Shoutout po sa inyo, Taong Gala, Mamplers Channel, Annalisa Reality Vlog, Alminda Mix Vlog, Kalingap Turak, at dito kay Katangay PLC. Shoutout po sa inyo. At pasuportahan din po ng aking mga kasamahang reactor na yan. At yun, muli po ay maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shout out po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bidridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po siyang bidridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga kabisnes.